Una, sasagutin ko lang yung tanong mo, anong relihiyon ang makakapagligtas sa'yo? Wala. Walang kahit anong relihiyon ang makakapagligtas sa sino mang tao. First thing I want you to do is i-acknowledge mo sa sarili mo na ikaw ay sinner at kailangan mo ng Savior. You're just like the rest of us. We all have sinned and fallen short of the glory of God. At ngayon, we're gonna look at some verses na nagsasabi kung paano tayo maliligtas. Romans 10 verse 9. If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So malinaw doon na you need to believe in your heart that Jesus is your Lord and God raised Him from the dead. And you will be saved. Hindi sinabing you may be saved or you might be saved. Hindi, you will be saved. Sigurado yon. Teka, ganun lang ba kadali yon? Maniniwala lang ako kay Jesus, magdadasal at maliligtas na ako, may ticket na ako papuntang heaven? No. Again, there's a huge difference between naniniwala ka lang nag-i-exist ang Diyos at si Jesus sa you truly believe in your heart na Jesus is your Lord and Savior and He died on the cross and rose from the dead, defeated death. Diba? Anyone can say na, Jesus is my Lord and Savior. Napakadali lang sabihin nun. But look here what the Bible said. John 3 verse 3. I tell you the truth, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. That's very clear. And si Jesus ang nagsabi nun, hindi ako. Alam mo kapatid, ang born again, to be born again, is to be born of the water and of the Spirit. Ang sabi ni Kristo. Basahin natin ang 3:5 ng Juan. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Please mo kapatid na Daniel. Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Real meaning of being born again is to be born of water and of Spirit. Ipapanganak ka ng tubig at Espiritu, which means, biblically, ay baptism. So, to be born again is to be baptized. Kayo, ang tawag sa inyo, born again Christian. Mali na agad eh. Lalabas ba merong Christian hindi born again? O kung marunong ka kapatid ng grammar at saka ng logic, pag sinabi mo born again Christian, it will imply that there are Christians who were not born again. Eh ang sabi ni Kristo, except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. 3:3 of the book of John. Sinabi ni Kristo yan kay Nicodemus. Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. You have to be born again. And that is an experience. That is not a religion. The Lord Jesus Christ, who said the word, to be born again, it is an act, except a man be born again. It's an act. It's not a religion. And the religion that he is talking about, the true worship in the church of God. He was the one who taught the first century Christians the word church. Upon this rock I will build my church. He did not build the born again. He built a church which you refuse to acknowledge. Hindi nila tinatanggap ang church. Hindi raw mahalaga iglesia. Ang kailangan daw si Kristo. Mali. Kung talagang kay Kristo ka, paniniwalaan mo ang sinasabi ni Kristo. Itinayo ang iglesia ng una, pinangaral ni Kristo, ang iglesia. Ay kayo naman, ayaw nyo, iniiwasan nyo iglesia. Kailangan mo raw tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Tanong ko sa iyo, saan mo matatanggap si Kristo? Si Kristo, puno ng iglesia, totoo. Pwede mo ba siyang tanggapin, ihiwalay mo siya sa iglesia? Ha? Si Kristo, puno ng iglesia, totoo. Siya ang namumuno sa iglesia. 3:6 ng Ebreo. Pakinggan mo kapatid. Datapwat si Kristo, gaya ng anak, ay puno sa bahay niya. Ang Kristong anak, puno sa bahay ng Diyos.
ang namumuno sa bahay ng Diyos si Kristo. Katunayan, 10:21 ng Ebreo. At yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. Sa bahay ng Diyos may pangulong saserdote, si Kristo yon. Alin ba yung bahay ng Diyos? 3:15 ng Timoteo, ano yung bahay ng Diyos? Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Ang bahay ng Diyos, kapatid, ang iglesia ng Diyos. Yun ang iglesia sa Biblia. Doon puno si Kristo. Pwede mo bang tanggapin si Kristo na hindi mo tatanggapin yung iglesia? Pwede ba yun? Basahin natin ang 12:48 ng Juan. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Sabi ng Panginoong Hesus, ang nagtatakwil sa akin, hindi tumatanggap ng aking pananalita. Ba, pagka hindi mo pala tinanggap ang pananalita niya, tinatakwil mo siya. Kailangan, kung tinatanggap mo siya, tanggapin mo pati ang kanyang pananalita, ang kanyang aral. Ang isa sa iniaral niya, ang iglesia. Puno siya sa iglesia. Pwede mo sabihin kay Kristo, Panginoon, ikaw lang gusto ko, ayoko na iglesia, born again ako. Pwede ba yon? O mag-isip ka na lang ng logic. Matatanggap mo ba ang Kristo samantalang itinatakwil mo ang iglesia? Hindi. Ang iglesia at saka si Kristo, pinagsama ng Diyos yan. Hindi mo pwedeng pag-iwalayin yan. Basahin natin ang Mateo, Kapitulo 19, versikulo 6. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Ang prinsipyo, pag pinagsama ng Diyos, huwag mong papaghiwalayin. Wala tayong karapatang paghiwalayin ang pinagsama ng Diyos. That's the principle. Ano ibig kong sabihin? Efesos 5:30. Sapagkat tayo ay mga sangkap ng kanyang katawan. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, datapwat sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Tamo, may hiwaga pala yung sinabi na ang dalawa magiging isang laman. Ang hiwagang ito'y dakila. Sinasabi ko ang tungkol kay Kristo at sa iglesia. Ibig sabihin, si Kristo at ang iglesia, pinagsama ng Diyos parang babae at lalaki na ikinasal ng Diyos. Pinagsama sila, bawal mong paghiwalayin. Si Kristo at ang iglesia, pinagsama ng Diyos, paghiwalayin mo. Ay, ako gusto ko lang si Kristo, ayoko na iglesia. Para matama, tanggapin mo ang Kristo. Pag tinanggap mo si Kristo, tatanggapin mo ang pananalita niya. Kasi pag tinakwil mo ang kanyang salita, tinatakwil mo rin siya. At isa sa kanyang itinuro ay ang iglesyang nasa Biblia. Yon ay ang sasabihin ko sa yung mali ng reliyon mo.